Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa aking alaala. Ginoo, kayo diyan sa pasilyo, kaya nyo bang sagutin ang problemang ito? Narinig ko na magagaling daw sa math ang mga Pilipino. Totoo ba iyon? Sa isang klase ng calculus para sa mga grade 12 na mag-aaral sa Amerika, isang grupo ng mga kabataang tila pagod na ay tinawag ng isang mapanuyang tingin. Isang matandang Pilipinong tagalinis na may puting buhok ang ipinatawag sa harap ng pisara upang hiyain sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, walang sinuman ang nag-akala na sa pamamagitan lamang ng isang pirasong tisa, babaguhin niya ng tuluyan ang kapaligiran ng buong silid-aralan. Ito ay hindi isang simpleng kuwento ng inspirasyon, kundi isang tunay na pangyayari na nagpapatunay na ang salitang guro ay hindi isang posisyon, kundi isang saloobin. Isang kwento ng tunay na pagmamahal sa edukasyon mula sa puso ng isang Pilipino, at iyon ang simula ng tunay na edukasyon na lumalampas sa mga pagkiling sa lahi, wika at propesyon. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang tahimik ngunit nag-aalab na paglalakbay na ito. Ako po si Renato Cruz, 65 taong gulang, naninirahan sa isang maliit na bayan sa Ohio, Estados Unidos. Ang aking anak na babae at ang kanyang asawa ay nanirahan dito matapos isilang ang aking pinakamamahal na apo 3 taon na ang nakalilipas. Kaya naman, kasama ang aking asawa, kami ay sumunod na lumipat dito. Sa Pilipinas, ako ay isang guro ng matematika sa high school sa loob ng 30 taon. Matapos magretiro, binalak kong gugulin ang aking mga huling taon ng mapayapa, ngunit nang makita ko ang aking anak at manugang na laging abala, hindi ko maiwasang mag-alala. Ang aking asawa ay isa namang guro ng Filipino. Kaming dalawa ay namuhay sa harap ng klase sa halos buong buhay namin. Mahal na mahal namin ang pagtuturo sa mga bata. Ang makita ang kaligayahan ng aming apo ay isang napakagandang bagay, ngunit sa totoo lang, ang pananatili lamang sa bahay araw-araw ay nagdulot sa akin ng pagkabalisa na para bang kinakalawang ang aking katawan. Kaya, upang makatulong na pag-aanin ang pasanin ng aking anak at para na rin kumita ng kaunting dagdag na pera, nagsimula akong magtrabaho bilang isang part-time na janitor sa kalapit na Lincoln High School. 8 buwan na ang nakalipas mula noon. Ang aking asul na uniforme ay may pangalang Renato na nakasulat sa dibdib. Tinatawag ako ng mga mag-aaral at guro na Mr. Cruz o Mang Renato. Tuwing umaga, nagwawalis ako ng mga pasilyo, nagmamap ng sahig, naglilinis ng mga banyo at nagtatapon ng basura. Ito ang aking pang-araw-araw na gawain, malayo sa buhay ko bilang isang guro sa Pilipinas. Ngunit saan man ako magtrabaho, ang trabaho ay marangal. Tahimik ko lamang ginagawa ang dapat kong gawin. Ngunit may isang tao na nagbigay ng hindi magandang anino sa aking simpleng pang-araw-araw na buhay. Iyon ay si Mr. Thompson, isang guro na mahilig manukso at may sarkastikong pag-uugali. Tila mayroon siyang partikular na ayaw sa akin. Kapag nagkakasalubong kami sa pasilyo, nagkukunwari siyang hindi ako nakikita o kapag nakikita niya akong naglilinis, ipinapakita niya ang isang ekspresyon ng pagkasuklam. Sa kanyang mga mata, marahil ako ay isang matandang tagasilangan na tahimik na nagwawalis, hindi gaanong marunong mag-Ingles at kaya lamang gawin ang mga mababang uri ng trabaho. Marahil iniisip niya na hindi kailangan na igalang ako. Ang kanyang pagwawalang bahala ay hindi lamang sa pagkukunwaring hindi ako nakikita. Minsan, habang nagtatapon ako ng basura malapit sa kanyang silid-aralan, dumaan siya at sinabing, Mr. Cruz, araw-araw parehong trabaho, hindi ka ba nagsasawa? Pero sa bagay, ang mga simpleng trabaho ay nababagay talaga sa ilang tao. Nakatago sa kanyang mga salita ang hindi maikukubling panlalait. Hindi ako sumagot at tahimik na nagpatuloy sa aking gawain, ngunit ramdam ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Isang araw, habang nagpupunas ako ng mga bintana sa pasilyo sa tapat ng kanyang silid-aralan, lumapit si Mr. Thompson sa bintana at sinabi sa kanyang mga mag-aaral, "Dapat kayong lahat ay mag-aral ng mabuti. Kung hindi, baka sa hinaharap ay magpupunas din kayo ng mga bintana na tulad niyan." Malinaw na ako ang kanyang tinutukoy. Ramdam ko ang ilang mga mag-aaral na sumusulyap sa akin sa labas ng bintana. Kinuyom ko ang aking mga kamao ngunit hindi ako makapalag. Ayaw kong gumawa ng eksena at ang kakulangan ko sa kahusayan sa Ingles ay isa ring dahilan. Ang mga ganitong uri ng kawalang galang at maliliit na pagwawalang bahala ay unti-unting naipon. Lalong lumalayo ang loob ko sa pagtatrabaho malapit sa silid-aralan ni Mr. Thompson.
Ngunit ano ang magagawa ko? Mayroon akong mga responsibilidad na dapat gampanan. Tanging ang tahimik na paggawa ng aking tungkulin ang kaya kong gawin. At noon nga nangyari ang isang insidente. Isang pangyayari na nagharap sa lahat ng naipon kong kahihiyan at sa pinipigilan kong dangal bilang isang guro. Araw iyon ng klase sa calculus para sa mga grade 12. Gaya ng dati, nagmamap ako ng sahig sa pasilyo sa labas ng silid-aralan ni Mr. Thompson. Dahil alam ko kung paano niya ako tratuhin. Gusto kong iwasan ang lugar na malapit sa kanyang klase, ngunit iyon ang lugar na nakaatas sa akin. Walang pagpipilian. Sa loob ng silid-aralan, ang kapaligiran ay puno ng pagkabagot at katamlayan. Mas madalas tumingin ang mga bata sa orasan kaysa sa pisara. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng tisa at goma ng sapatos. Bigla, narinig ko ang aking pangalan mula sa loob ng silid. Boses iyon ni Mr. Thompson. Tumingin siya sa isang mahirap na problema na nakasulat sa pisara. Hindi ito masagutan ng mga mag-aaral. Sila ay nahihirapan. Nagpakita siya ng ekspresyon ng pagkabagot at noon niya ako napansin sa pasilyo. Ngumisi siya na parang matagal na itong hinihintay at sumigaw ng malakas. Ito ang sandali kung saan ang kanyang pagwawalang bahala sa akin ay umabot sa sukdulan. Ginoo, kayo dyan sa pasilyo, si Mr. Cruz. Kaya niyo bang sagutin ang problemang ito? Narinig ko na magagaling daw sa math ang mga Pilipino. Totoo ba iyon? Sabi niya habang tinatapik ang pisara na parang isang host ng variety show. Ang kanyang boses ay puno ng kitang-kitang panunuya. Ilang mga bata na alam ang kanyang ugali ay nagbulungan, ngunit karamihan ay nanatili sa isang hindi komportableng katahimikan, nagmamasid sa aking magiging reaksyon. Ang lahat ng naipon kong pakiramdam ng pagwawalang bahala at kahihiyan ay biglang bumuhos. Nag-atubili ako sandali. Ngunit wala akong dahilan upang tumakas. Nais kong ipakita ang kanyang kawalan ng katwiran. Nais kong ipakita ang aking dignidad bilang isang taong nagturo ng matematika sa buong buhay ko. Tahimik kong ibinaba ang mop at pumasok sa silid-aralan. Sa sandaling tumawid ako sa pintuan, naramdaman ko ang 10-10 pares ng mga mata na nakatutok sa akin. Wow! Pumasok talaga siya. Narinig kong bulungan ng mga bata. Naglakad ako patungo sa pisara at sinabi kay Mr. Thompson, Ginoo, maaari ko po bang tingnan ang problema? Nanatili pa rin ang kanyang mapanuyang ngiti habang iniaabot sa akin ang tisa. Sige, Mr. Cruz, subukan mo. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, sige, hiyain mo pa ang sarili mo. Nang tanggapin ko ang tisa, ang silid-aralan ay naging napakatahimik na parang may nahulog na karayom. Maging ang paghinga ay malinaw na naririnig. Sa pisara ay nakasulat ang isang problema sa trigonometric calculus. Ito ay isang paksa na hindi mabilang, na beses kong ipinaliwanag sa aking mga mag-aaral sa Pilipinas. Matapos huminga ng malalim, nagsimula akong isulat ang mga hakbang sa paglutas ng problema, natural na parang nagbibisikleta, na hindi mabilang na beses ko nang ginawa. Tanging ang tunog ng tisa sa pisara ang bumasag sa katahimikan. Tingnan natin, sabi ko. Sa problemang ito, kailangan nating gamitin ang chain rule para sa trigonometric calculus. Una, kailangan nating tukuyin ang inner function at pagkatapos ay ilapat ang chain rule. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Sa halip, ito ay nagpakita ng kumpiyansang naipon sa loob ng dekada sa harap ng klase. Ipinaliwanag ko ng detalyado sa bawat hakbang kung bakit ganito ang solusyon at kung anong konsepto ang ginagamit. Ipinaliwanag ko ng sunod-sunod na parang naglalabas ng isang nakatagong yaman mula sa isang lumang kahon, eksakto kung paano ko ito ginagawa sa Pilipinas. Naramdaman ko na ang mga mata ng mga bata ay unti-unting nagbabago. Ang pagkabagot ay napalitan ng kuryosidad, pagkamangha at pagkainteres. Isang mag-aaral sa unang hilera ang nagtama ng tingin sa akin. Bahagya siyang tumango. Matapos malutas ang problema, idinagdag ko. Siyempre, may iba pang paraan, ngunit ito ang pinakapangunahing paraan. Pagkatapos ay ibinaba ko ang tisa at tahimik na lumabas ng silid. Nang lumingon ako, nakita ko si Mr. Thompson na nakahalukip-kip pa rin, na may matigas na ekspresyon at nakatitig sa pisara. Wow, ang galing! Nasagutan niya lahat. Ang linaw ng paliwanag niya. Mas magaling pa kay sir. Ang mga bulungan ng mga bata ay sumunod sa akin na parang alon. Bumalik ako sa pasilyo at muling kinuha ang mop, ngunit naramdaman kong bahagyang bumilis ang tibok ng aking puso. Ang matagal nang nakatagong sigasig ay tila muling nag-alab. Ito ay isang nag-aalab na damdamin na matagal ko nang hindi naramdaman.
Ang epekto ng pangyayaring iyon ay higit pa sa inaasahan ko. May isang taong lihim na kumuha ng video at ikinalat ito sa social media ng mga mag-aaral. Gumagamit ako ng flip phone at hindi gaanong nauunawaan ang mga ganitong bagay, ngunit ang kapaligiran sa paaralan ay lubos na nagbago kinabukasan matapos kumalat ang video. Kapag naglalakad ako sa pasilyo, nagbubulungan ang mga mag-aaral. Ang ilan ay masiglang bumabati sa akin. Mr. Cruz, nakita ko po kayo sa YouTube kahapon. Ang galing nyo, sabi ng isa. Sabay taas ng hinlalaki. Isang makulit na estudyante naman ang tumapik sa aking balikat habang dumadaan. Sa faculty room, mainit na pinag-uusapan ang tungkol sa akin. Narinig ko na dati siyang guro ng math sa Pilipinas, kaya pala iba ang kanyang dating. Mukhang nakahanap ng katapat si Mr. Thompson. Ang mga salitang ito ay nagpasalin-salin. Si Mr. Thompson ay nanatiling may hindi magandang ekspresyon sa mukha, ngunit hindi na niya ako maaaring baliwalain o tuyain ng harapan. Sa halip, tila iniiwasan niya ang aking tingin. Ang pinakamalaking pagbabago ay nagsimulang magdala sa akin ng mga problema sa matematika ang mga bata. Sa simula 1 o 2 lamang, ngunit unti-unti itong dumami. Sa oras ng pahinga o tanghalian, nagtitipon-tipon sila sa paligid ko. Mang Renato, hindi ko po maintindihan ang problemang ito. Kung may oras po kayo kahit sandali lang, pwede po bang paturo? Nag-atubili ako sandali. Ako na hindi gaanong mahusay sa Ingles. Kaya ko bang turuan ng maayos ang mga batang ito? Ang biglaang pagpapakitang gilas ay maaaring magdulot lamang ng kahihiyan. Ngunit hindi ko kayang baliwalain ang mga batang tumitingin sa akin ng may taimtim na mga mata. Nagsimula akong magpaliwanag sa kanila sa abot ng aking makakaya gamit ang aking limitadong Ingles. Minsan, kapag hindi ko mahanap ang tamang salita, gumagamit ako ng mga kilos. Minsan, gumuguhit ako para sa kanila. Itong bahagi, bago mo isipin ang formula, mahalagang maunawaan muna ang konsepto. Sa Pilipinas, sinasabi namin, huwag mong tingnan lang ang puno, tingnan mo ang buong gubat. Ang ibig sabihin ay kailangan mong maunawaan muna ang kabuuan. Ang mga bata ay taimtim na nakikinig sa aking paliwanag. Ang pag-unawa ay nagdulot ng maliliwanag ng ngiti sa kanilang mga mukha. Ngayon po naiintindihan ko na. Salamat po, Mr. Cruz. Wow, ganoon lang pala kadali. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na hindi na ako isang janitor, kundi muling naging isang guro. Ang kagalakan ay bumuhos sa aking dibdib, isang pakiramdam na naranasan ko sa loob ng maraming dekada. Siyempre, hindi lahat ay maganda. Hindi nagtagal, ipinatawag ako ng punong guro, si Principal Miller, sa kanyang opisina. Habang naglalakad patungo roon, mabigat ang aking pakiramdam. Marahil ay nagreklamo na si Mr. Thompson o baka may mga magulang na nag-alala. Habang dumadaan ako sa pasilyo, naramdaman ko ang ilang guro na tumitingin sa akin at nagbubulungan. Magiliw akong tinanggap ng punong guro. Mr. Cruz, sikat na sikat ka sa paaralan ngayon. Narinig ko na dahil sa iyo, nagsimulang magkaroon ng interes sa matematika ang mga mag-aaral. Bagamat nagsimula siya sa isang papuri, maingat ang kanyang ekspresyon nang magtanong siya. Kung hindi nakakaabala, maaari ko bang malaman kung ano ang dati ninyong trabaho? Sa totoo lang, may kaunting pag-aalala sa mga magulang. Mukhang nag-aalala sila na isang taong walang kredensyal sa pagtuturo ang nagtuturo sa mga bata. Tapat kong ikinuwento ang aking nakaraan na ako ay isang guro ng matematika sa buong buhay ko sa Pilipinas at ang aking asawa ay isa ring guro. Nagulat ang punong guro ngunit nabunutan ng tinik. Bahagya siyang yumuko at sinabing, kaya naman pala. Napakagaling, kaya pala ramdam ko ang lalim at kahusayan. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Cruz. Ipapapaliwanag ko ito ng maayos. Ang pagkakaroon ng isang taong may kahanga-hangang karanasan sa edukasyon tulad ninyo na tumutulong sa aming mga mag-aaral ay isang bagay na dapat ipagpasalamat. Sa tingin ko, ang mahalaga ay hindi ang sertipiko, kundi ang kakayahang magbigay ng mahalagang tulong sa mga bata. Dahil sa suporta at pagpapalakas ng loob mula sa punong guro, nabigyan ako ng malaking inspirasyon, ngunit nararamdaman ko pa rin na may mga taong sadyang naniniwalang, bakit kailangang magturo ng isang janitor? Ramdam ko ang kanilang hindi magandang tingin, lalo na mula sa ilang mga guro, sa tuwing nakikita nila ako, malinaw ang kanilang hindi pagsang-ayon. Sa mga panahong iyon, bagamat hindi ako komportable,
Naaalala ko ang nagniningning na mga mata ng mga bata at ang kanilang sigaw na Mr. Cruz, the best, at muli akong nagkakaroon ng lakas ng loob. Ginagawa ko lang ang kaya kong gawin. Ang katapatan ay laging mananaig. Pagkatapos ng klase, nagsimula akong magdaos ng isang informal na study group sa isang sulok ng library. Inalok ako ng punong guro na gawing formal ang programa at bigyan ako ng sahod, ngunit tumanggi ako. Nais kong panatilihin ang isang komportableng kapaligiran kung saan ang mga bata ay maaaring pumunta kung gusto nila at magtanong ng walang pag-aalinlangan. Kumalat ang balita at hindi nagtagal, naging masigla ang study group. Hindi nagtagal matapos simulan ang study group, may isang bata na partikular na napansin. Isang babaeng mag-aaral na nagngangalang Sarah. Magaling siya sa ibang mga asignatura, ngunit tila mayroon siyang malaking problema sa matematika na kitang-kita kumpara sa ibang mga bata. Hindi siya gaanong sumasang-ayon sa akin. Kapag nagpapaliwanag ako, nakahalukip-kip siya at tumitingin sa akin ng may pagdududa o kapag nagtatanong, malamig niya akong sinasagot. Marahil ay isang pinaghalong pag-iisip na ano ang matututunan ko mula sa isang matandang nagwawalis at ang kanyang pagkadismaya sa matematika. Hindi ako nagmadali. Hindi ko sinubukang pilitin ang sarili ko kay Sarah. Sa halip, patuloy kong ipinakita sa ibang mga bata ang aking paraan ng pagtuturo. Umaasa akong sa pagkakita niya sa ibang mga bata na masayang nilulutas ang mga problema at tumatawa ng malakas, unti-unting lalambot ang puso ni Sarah. Isang hapon, pagkatapos umuwi ng ibang mga bata, kami na lamang ni Sarah ang naiwan sa library. Si Sarah ay nahihirapan sa isang partikular na mahirap na problema. Sa kanyang aklat, may isang tumpok ng puting pambura. Tahimik akong lumapit sa kanya at sinabi, "Sarah, mukhang nahihirapan ka sa problemang iyan. May maitutulong ba ako? O gusto mo munang subukan itong lutasin mag-isa?" Nag-atubili si Sarah sandali. Pagkatapos ay atubili niyang itinulak ang aklat patungo sa akin. Tiningnan ko ng mabuti ang kanyang solusyon at itinuro kung saan siya nagkamali. Pagkatapos, ipinakita ko sa kanya ang isang ganap na kakaibang paraan ng pagtingin sa problema na parang ginagabayan siya sa isang maliit na landas na hindi sarado. Subukan mong isipin ito sa ganitong paraan. Ang matematika ay hindi lamang tungkol sa isang landas. Minsan, maaaring mukhang paligoy-ligoy, ngunit may mas madali at mas malinaw na daan, tulad ng buhay. Huwag masyadong mag-isip. Magsimula sa kung ano ang alam natin at unti-unting iugnay ang mga ito. Matapos kong magpaliwanag, nanahimik si Sarah sandali. Paulit-ulit niyang tiningnan ang problema at ang aking solusyon. Sa huli, tumingala siya sa akin at mahinang sinabi, "Salamat po, Mr. Cruz. Ngayon ko lang po ito naintindihan ng ganito kadali." Sa kanyang namumulang mukha, malinaw ang hiya at ginhawa. Mula sa araw na iyon, kitang-kita ang pagbabago sa kilos ni Sarah. Bagamat marami pa rin siyang tanong, masigasig na siyang nagtatanong sa akin. Kapag nagpapaliwanag ako, taimtim siyang nakikinig at nagniningning ang kanyang mga mata. Naramdaman ko na ang nakasarang pinto ng kanyang puso ay unti-unting bumubukas tulad ng nyebe sa tagsibol na dahan-dahang natutunaw. Kalaunan, tumakbo si Sarah papalapit sa akin na may malaking ngiti. "Mr. Cruz, nakakuha po ako ng B sa math sa kauna-unahang pagkakataon." Ang inosenteng ngiti ng batang iyon ang pinakamalaking tagumpay at gantimpala na mararanasan ko bilang isang guro. Ngunit alam kong hindi lahat ng pagtingin sa akin sa paaralan ay positibo, lalo na sa ilang mga guro. Ramdam ko ang isang kapaligiran ng hindi pagsang-ayon sa aking mga ginagawa. Ngunit may isang maaasahang kakampi na lumitaw. Iyon ay si Mr. Davis, ang guro sa sining. Isang araw, habang nagkakape sa faculty room, sinabi niya sa akin ng may malaking ngiti, "Hello, Mr. Cruz." Gumanda ang kapaligiran sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Lalo na ang ilang mga bata sa klase ko, pagkatapos matuto ng math sa inyo, mas naging kumpiyansa sila. Dati, kapag gumuguhit sila, nag-aalinlangan sila. Pero ngayon, nakikita ko silang gumuhit ng may tapang at sumusubok ng mga bagong bagay. Masaya rin ako para sa kanila. Ang pag-iisip sa matematika ba ay may epekto rin sa pagkamalikhain? Naramdaman ko ang malaking karangalan. Ang nasabi ko lang ay, "Salamat po, laging pinupuri at sinusuportahan ako ni Mr. Davis kahit nasa harap ng ibang mga guro." Sa isang pagpupulong, sinabi niya, si Mr. Cruz ay isang napakahusay na edukador. Hindi ninyo alam kung gaano siya kahusay makibagay sa mga bata. Ipinaliliwanag niya sa kanila ng simple at masaya.
Hindi lamang pagpasa ng kaalaman, kundi tila tinutulungan niya ang mga bata na mag-isip para sa kanilang sarili at matuklasan ang saya sa pag-aaral. Sa tingin ko, iyan ay isang halaga na nasa ibang antas kaysa sa mga sertipiko o propesyon. Marami pa tayong dapat matutunan sa kanya. Ang taos-pusong suporta ni Mr. Davis ay isang malaking pampalakas ng loob para sa akin sa mga panahong pagod na ako sa pakikipaglaban sa mga hindi nakikitang pagkiling. Ang kanyang mainit na mga salita ay parang isang oasis sa disyerto. Marahil dahil sa bukas na pag-iisip na likas sa sining, ang kanyang suporta ay tila may positibong epekto rin sa ibang mga guro. Bilang janitor ng paaralan, bukod sa paglilinis, responsable rin ako sa maliliit na gawain sa pagpapanatili ng pasilidad, tulad ng pagpapalit ng mga bumbilya o paghihigpit ng mga doorknob. Isang araw, habang naglilinis ako ng pasilyo malapit sa science lab, nagkaroon ng kaguluhan. Ang lumang projector na ginagamit ng mga estudyante sa isang eksperimento ay biglang tumigil sa paggana. Balisang sinuri ng guro sa agham, si Mr. Evans, ang makina ngunit tila hindi niya mahanap ang sanhi. Natigil ang klase at ang mga mag-aaral ay maingay na hindi alam ang gagawin. Maingat akong lumapit at nagtanong, "Pwede ko po bang subukan?" Inabot sa akin ni Mr. Evans ang lugar na parang kumakapit sa patalim. Sinuri ko ang projector dito at doon at natuklasan na may maluwag na koneksyon sa bahagi ng power cord. Ang kaunting kaalaman na natutunan ko sa mga praktikal na sining sa paaralan sa Pilipinas at ang karanasan sa paghawak ng iba't ibang makina ay naging kapaki-pakinabang. Hinigpitan ko ang tornilyo gamit ang isang maliit na screwdriver mula sa aking bulsa, nilinis ang contact point at muling ikinonekta ito. At parang himala, sumindi ang ilaw ng projector. "Wow, Mr. Cruz, paano mo nagawa iyon? Maraming salamat." Muntik nang masira ang klase. Iniligtas mo kami. Walang tigil ang papuri sa akin ni Mr. Evans at ng mga estudyante. Mapagkumbaba akong sinabi, "Wala po iyon. Luma na po kasi ang makina, may maluwag lang na koneksyon." Ngunit sa loob-loob ko, nakaramdam ako ng kaunting pagmamalaki. Ang kaunting karanasan at kaalaman na mayroon ako, hindi lamang sa matematika, ay maaaring makatulong sa iba na nagdulot sa akin ng malaking kaligayahan. Dahil sa pangyayaring ito, bukod sa pagiging janitor na magaling sa math, nakuha ko rin ang palayaw na Mr. Cruz, ang problem solver. Kapag nakikita ako ng mga bata sa pasilyo, tinatawag nila akong ang magaling na si Mang Renato. Sa paglipas ng panahon, nagbago rin ang pakikitungo ni Mr. Thompson. Nanatili siyang may walang imik at masungit na ekspresyon, ngunit ang matalas na pagkapuot na dati ay tila humupa na. Minsan, kapag nagkakasalubong kami sa pasilyo, atubili niya akong babatiin. Kapag ang mga bata ay may study group, inoobserbahan niya mula sa malayo at tahimik na umaalis. Mula sa kanyang likuran, nababasa ko ang isang komplikadong emosyon. Matapos ang mahabang panahon, marahil malapit na sa pagtatapos ng semestre, habang ako ay nag-iisa at nagliligpit pagkatapos ng isang school dance, nilapitan ako ni Mr. Thompson. Nag-atubili siya sandali, umubo at hirap na sinabi, "Mr. Cruz, kung hindi po nakakaabala, may ilang mga pangunahing konsepto na hindi ko maipaliwanag ng maayos. Maaari po ba akong humingi ng payo kung paano ito ipapaliwanag para mas madaling maunawaan ng mga estudyante?" Sa kanyang mukha ay may bakas ng pakikibaka sa pagitan ng kanyang pride at katapatan. Medyo nagulat ako, ngunit ngumiti ako at sumagot, "Siyempre, Mr. Thompson. Kung makakatulong ako, ikagagalak ko." Ano po bang bahagi iyon? Nang araw na iyon, matagal kaming nag-usap tungkol sa mga paraan ng pagtuturo ng matematika. Ipinaliwanag niya ang kurikulum at estilo ng pagtuturo sa Amerika. Ibinahagi ko naman ang aking mga karanasan at pamamaraan sa Pilipinas. Bagamat magkaiba ang aming mga pamamaraan, pareho ang aming pagnanais na turuan ng mas mahusay ang mga bata. Napatunayan namin ito. Mula noon, kapag nagkikita kami ni Mr. Thompson sa pasilyo, hindi na ito isang atubiling pagbati, kundi isang komportableng pagtatama ng tingin, isang maikling pagpapalitan ng kwento tungkol sa isang problema sa matematika o sa isang estudyante. Ang kanyang matigas na puso ay dahan-dahang natutunaw. Tunay na dahan-dahan. Ito ay isang patunay. Marahil isang araw, magkakaroon kami ng taos-pusong pag-uusap tungkol sa kung paano mas mahusay na turuan ang mga bata. Sa lahat ng mga pagbabagong ito, ang aking pamilya ang aking pinakamatibay na sandigan. Araw-araw,
Pinakikinggan ng aking asawa ang aking mga kwento at pinalalakas ang aking loob ng may pagmamalaki. Ang aking anak na babae at manugang ay nagsabi na natutuwa sila na napabuti ko ang imahe ng mga Pilipino sa paaralan. Ngunit minsan, tinitingnan ako ng aking anak na may pag-aalala at sinasabi, "Tay, hindi po ba kayo masyadong napipilitan? Hindi na rin po kayo bata. Nagtatrabaho bilang tagalinis, tapos nagtuturo pa sa mga bata pagkatapos ng klase. Mayroon po bang hindi magandang tumrato sa inyo sa paaralan? Kung pagod na po kayo, pwede naman kayong huminto anumang oras." Sa mga sandaling iyon, hahawakan ko ang kamay ng aking anak at sasabihin, "Anak, salamat sa iyong pag-aalala. Pero ngayon masaya talaga si tatay. Ang muling gawin dito ang bagay na ginawa ko sa buong buhay ko ay isang malaking kagalakan. Ang makita ang mga batang natututo at lumalago sa pamamagitan ko ang pinakamalaking kaligayahan at lakas para sa akin. At huwag kang mag-alala, hindi ganoon kahina ang tatay mo. Huwag kang masyadong mag-alala." Pag-uwi sa bahay at paghalik sa matabang pisngi ng aking natutulog na apo, naiisip ko na sa lupain ng Amerika. Natagpuan ko ang lugar kung saan ako nararapat. Ang aking dibdib ay laging puno ng pasasalamat, kahit hindi ito isang magandang entablado, kahit ang pangalan ko ay hindi isang magandang titulo tulad ng guro o propesor, kundi isang simpleng tawag na Mr. Cruz o Mang Renato. Nakakaramdam ako ng malaking pagmamalaki at tagumpay sa aking ginagawa. Ang aking asawa ay minsan nagbibiro. Pagdating mo sa Amerika, doon mo pa natagpuan ang tunay na tagumpay sa buhay. Lumipas muli ang panahon at dumating na naman ang tagsibol. Pagkatapos ng nakaraang taon, muling nagdaos ang paaralan ng isang student showcase, mas malaki at mas maganda kaysa dati. Ang sulok ni Mr. Cruz ay puno ng mga batang naglutas ng mga problema sa matematika, nagtatawanan at naglalaro. Ang isang malaking board ay puno ng mga mensahe ng pasasalamat. Si Mr. Cruz ang pinakamagaling na guro sa math sa buong buhay ko. Salamat Lolo Renato sa pagtulong sa akin na malampasan ang aking takot sa math. Ngayon, paborito ko ng asignatura ang math. Gusto ko ring maging isang taong tumutulong sa iba tulad ni Mr. Cruz. Habang binabasa ko ang mga sulat kamay na mensahe, bagamat magulo ang pagkakasulat ngunit puno ng katapatan, naramdaman kong nag-iinit ang aking mga mata. Nakasuot pa rin ako ng aking asul na uniforme habang nakatayo roon. Tumakbo ang mga bata at niyakap ang aking braso. "Mr. Cruz, nanalo po kami ng award. Dahil po ito lahat sa inyo." Lumapit din ang mga magulang at kinamayan ako, "Ginoo, maraming salamat po talaga. Ang aming anak ay lubos na nagbago dahil sa inyo. Hindi lamang sa math, kundi pati na rin ang kanyang tiwala sa sarili ay tumaas ng husto. Natanto ko na ang kaalaman at karanasang naipon ko sa buong buhay ko sa Pilipinas at ang aking katapatan sa mga bata ay kayang tumawid ng mga hangganan, malampasan ang mga hadlang sa wika at kahit na ang mga pagkiling sa propesyon. Ang mahalaga ay hindi ang nakikitang pangalan o posisyon, kundi ang proseso ng komunikasyon mula puso sa puso, ang pagbibigay ng positibong epekto sa isa't isa. Marahil ito ang diwa ng edukasyon na hinanap ko sa buong buhay ko. Ngayon, tuwing umaga, nagwawalis pa rin ako at nagmamap sa mga pasilyo ng Lincoln High School upang simulan ang araw. Ang pagtatama ng tingin sa mga batang dumadaan at pagbati sa isa't isa ay naging isang pamilyar at masayang bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos ng klase, naglutas kami ng mga problema sa matematika at masayang nag-uusap sa isang sulok ng library. Marahil ito ang bagong entablado kung saan ako tatayo sa natitirang bahagi ng aking buhay. Kung mayroon mang taong kasalukuyang nahihirapan sa kanilang posisyon o nadidismaya dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari, sana ay makakuha kayo ng kaunting pag-asa at lakas ng loob sa pamamagitan ng aking kwento. Ang karunungan at karanasan na mayroon ka ay maaaring magniningning sa anumang sitwasyon, sa anumang paraan, dahil ang mundo ay puno ng mas maraming posibilidad kaysa sa inaakala natin. Sa magulong student showcase, napansin ko ang isang batang babae na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ito ay isang bagong lipat na mag-aaral na nagngangalang Chloe. Tila siya ay mahiyain at hindi pa nakaka-adjust sa bagong kapaligiran. Habang ang ibang mga bata ay masiglang ipinapakita ang kanilang mga gawa, siya ay tahimik lamang na nagmamasid. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at bumati, "Hello Chloe, bakit ka nakaupo diyan mag-isa?" Tumingala siya sa akin.
may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Mr. Cruz, sa tingin ko po, hindi ko po talaga naiintindihan ang math. Baka maiwanan po ako ng iba. Umupo ako sa tabi niya at sinabi, okay lang iyan. Bawat isa sa atin ay may sariling bilis sa pag-aaral. Ang mahalaga ay ang pusong handang sumubok. Kung gusto mo, maaari kitang turuan mula sa pinakapangunahing mga konsepto. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Chloe. Talaga po? Hindi po ninyo iisipin na bobo ako? Ngumiti ako ng malumanay at sumagot. Anak, sa 30 taon kong pagtuturo, wala akong nakilalang bobong estudyante. Mayroon lamang mga estudyanteng nangangailangan ng ibang paraan ng pagtuturo. Sabay nating subukan, ha? Mula ng araw na iyon, sumali si Chloe sa aming study group. Sa simula, nahirapan siya. Ngunit natuklasan ko na mayroon siyang likas na kakayahan sa lohikal na pag-iisip. Hindi lamang siya nakatagpo ng tamang paraan ng pagtuturo dati. Gumawa ako ng isang plano sa pag-aaral na angkop para sa kanya, nagsisimula sa mga pinakapangunahing konsepto gamit ang mga halimbawa sa pang-araw-araw na buhay upang ipaliwanag ang mga abstract na konsepto sa matematika. Tingnan mo ang bulaklak na ito. Ang pagkakaayos ng mga talulot nito ay may pattern. Iyan ay isang arithmetic sequence sa math. Kapag nagpapakulo ka ng itlog, iyan ay isang function relationship. Unti-unti, nagsimulang maunawaan at mahalin ni Chloe ang matematika. Ang kanyang pag-unlad ay ikinagulat ng lahat. Sa midterm exam, ang kanyang marka sa math ay tumaas mula sa napakababa tungo sa pagiging mahusay. Nang araw na iyon, tumakbo siya sa akin ng may kagalakan at sinabi, Mr. Cruz, nagawa ko po. Nagawa ko po talaga. Habang tinitingnan ko ang liwanag ng kumpiyansa sa kanyang mga mata, alam kong nakatulong ako sa isang bata na muling matagpuan ang kanyang sarili. Ito ang mahika ng edukasyon. Anuman ang lahi o wika, habang lumalaki ang aking impluensya sa paaralan, nagdulot din ito ng iba't ibang opinyon. Ilang mga senior na guro ang nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa aking hindi formal na paraan ng pagtuturo. Sa isang pagpupulong ng mga guro, direktang nagtanong ang pinuno ng Departamento ng Matematika. Ang sigasig ni Mr. Cruz ay nakikita nating lahat. Ngunit nag-aalala ako na ang ganitong impormal na pagtuturo ay maaaring makaapekto sa pag-usad ng regular na kurikulum at ang kanyang mga pamamaraan na hindi pa napapatunayan ng sistema ng edukasyon sa Amerika ay angkop ba para sa ating mga mag-aaral? Natahimik ang buong silid. Naramdaman ko ang mga tingin mula sa lahat ng direksyon may suporta. May pagtatanong. Sa sandaling iyon, tumayo si Mr. Davis, ang guro sa sining, at nagsalita. Gusto kong magbahagi ng isang kwento. Noong nakaraang buwan, isang estudyante sa aking klase na nawalan na ng interes sa lahat ng asignatura ay muling nagkaroon ng sigla sa pag-aaral matapos sumali sa math tutorial ni Mr. Cruz. Ngayon, hindi lamang gumaling ang kanyang math, kundi naging masigasig din siya sa sining. Hindi ba ito ang diwa ng edukasyon? Pagkatapos, nagsalita si Mr. Evans, ang guro sa agham. Hindi lamang sa math tumutulong si Mr. Cruz. Ang pag-aayos niya sa aming projector ay labis kong hinangaan. Mayroon siya ng isang bagay na kulang sa marami sa atin, isang pusong tunay na nagmamalasakit sa mga estudyante. Tumango ang punong guro at sinabi, iminumungkahi ko na bigyan natin si Mr. Cruz ng isang mas formal na katayuan. Bagamat wala siyang lisensya sa pagtuturo sa Amerika, ang kanyang karanasan at mga nagawa ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Sa huli, nagpasya ang paaralan na bigyan ako ng opisyal na katayuan bilang isang volunteer academic consultant. Nangangahulugan ito na maaari kong legal na isagawa ang aking mga tutorial sa loob ng paaralan. Nang gabing iyon, ibinalita ko ang magandang balita sa aking pamilya. Ang aking asawa ay napaiyak sa tuwa. Mahal, sa wakas, nakabalik ka na sa iyong posisyon bilang isang guro. Tuwang-tuwa rin ang aking anak. Tay, ipinagmamalaki ka po namin. Pinatunayan ninyo na kahit saan man, ang isang taong may kakayahan at pagmamahal ay kikilalanin. Ngunit alam kong mahaba pa ang daan. Ang pagbabago sa pagkiling ng mga tao ay nangangailangan ng panahon. Kailangan kong gamitin ang aking mga gawa upang patunayan ang aking halaga. Ilang linggo ang lumipas, inayos ng paaralan na magbigay ako ng isang talumpati sa isang pagpupulong ng mga magulang na may temang ang halaga ng edukasyong cross-cultural. Kinabahan ako dahil hindi Ingles ang aking unang wika. Ngunit nagpasya akong gamitin ang katapatan upang punan ang aking mga pagkukulang sa wika.
Sa araw ng talumpati, puno ng mga magulang ang auditorium. Nakita ko ang maraming pamilyar na mukha mga magulang ng mga estudyanteng tinuruan ko. Minamahal na mga magulang, 3 taon na ang nakalilipas. Nang dumating ako sa Amerika, hindi ko kailanman inisip na tatayo ako rito para magbigay ng talumpati. Ako ay isang retiradong guro lamang ng matematika mula sa Pilipinas na pumarito upang alagaan ang aking apo. Ngunit ang binhi ng edukasyon, kapag naitanim na, ay tutubo sa anumang lupa. Ibinahagi ko ang aking mga ideya sa pagtuturo na binibigyang diin na ang bawat bata ay may natatanging potensyal. Sa Pilipinas, mayroon kaming kasabihan, magturo ayon sa pangangailangan ng bata, na nangangahulugang iakma ang paraan ng pagtuturo sa mga katangian ng bawat mag-aaral. Ang matematika ay hindi lamang tungkol sa mga numero at formula. Ito ay pagsasanay sa pag-iisip. Ito ay isang kasangkapan sa paglutas ng problema. Pagkatapos ng talumpati, maraming magulang ang masigasig na lumapit upang makipag-usap sa akin. Isang ina ang humawak sa aking kamay at sinabi, "Mr. Cruz, dati, takot na takot ang anak ko sa math. Ngayon, inaabangan na niya ang pagpasok sa paaralan araw-araw. Hindi lang math ang itinuro ninyo sa kanya, kundi pati na rin ang tiwala sa sarili." Sinabi naman ng isa pang ama, "Napakaswerte namin na magkaroon ng isang guro na tulad ninyo. Ipinakita ninyo sa amin kung ano ang tunay na edukasyon." Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at iniisip ang lahat ng pagbabago, mula sa isang kinukutyang janitor hanggang sa isang kinikilalang edukador. Ang landas na ito ay puno ng mga hamon, ngunit sa bawat hakbang, lalo akong nakukumbinsi na ang kapangyarihan ng edukasyon ay kayang lampasan ang lahat ng hadlang. Pagdating ng Taglagas, isang bagong semestre ang nagsimula. Nagulat ako nang malaman na ang aking study group ay lumaki ng husto na kailangan naming humingi ng isang mas malaking silid-aralan. Mahigit 40 na mag-aaral ang nagpatala, kabilang ang mga mukhang hindi ko pa nakita dati. Ang mas nakakatuwa ay ang ilan sa mga estudyanteng dati kong tinuruan ay nagsimula ng aktibong tumulong sa mga bagong dating. Si Sarah ay isa ng maliit na katulong sa study group. Tinutulungan niya ang mga kaklase na may mas mahinang pundasyon sa math. Itinuro sa akin ni Lolo Renato ang higit pa sa math, kundi pati na rin ang pasensya at pag-unawa, sabi niya sa mga bagong dating. Si Chloe naman ay nagbago mula sa isang mahiyain na bata tungo sa isang mag-aaral na puno ng kumpiyansa. Isinasaalang-alang niya ang pagkuha ng isang major na may kaugnayan sa matematika sa hinaharap. Gusto kong maging tulad ni Lolo Renato, gamitin ang pag-ibig upang magbigay liwanag sa hinaharap ng mas maraming bata. Ang pinakagulat sa akin ay ang pagbabago ni Mr. Thompson. Isang araw, lumapit siya sa akin upang talakayin ang isang pakikipagtulungan. "Renato, matagal ko nang pinag-iisipan ang iyong mga pamamaraan ng pagtuturo. Sa tingin ko, maaari tayong magtulungan upang magdisenyo ng mas kawili-wiling mga aktibidad sa matematika para sa mga mag-aaral." Nagsimula kaming magdisenyo ng mga kompetisyon sa matematika at mga proyektong cross-level. Siya ang namamahala sa teoretikal na balangkas, habang ako naman ang sa praktikal na gabay. Ang aming pakikipagtulungan ay hindi lamang nagpabuti sa mga resulta ng pagtuturo, kundi nagpalapit din sa aming relasyon. Sa isa sa aming mga paghahanda ng aralin, bigla siyang nagsalita, "Renato, gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo. Noong una, may pagkiling ako laban sa iyo. Ngunit dahil sa iyo, napag-isipan ko kung ano talaga ang tunay na edukasyon." Tinapik ko siya sa balikat at sinabi, "Thompson, lahat tayo ay natututo. Ang mahalaga ay pareho nating gustong magkaroon ng mas mahusay na pag-aaral ang mga estudyante." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na pag-unawa at pagkakasundo. Sa panahon ng taglamig, nagpasya ang paaralan na magdaos ng kauna-unahang International Education Week. Inanyayahan ako ng punong guro bilang isang espesyal na panauhin upang ibahagi ang kultura ng edukasyon sa Pilipinas. Inihanda ko ang isang panayam tungkol sa mathematical thinking in the East. Sa araw ng panayam, hindi lamang mga mag-aaral at magulang ang masigasig na dumalo, kundi pati na rin mga guro mula sa ibang mga distrito ng paaralan. Ipinakilala ko ang mga konsepto ng edukasyon sa Pilipinas at ibinahagi ang mga tradisyonal na paraan ng paglutas ng problema sa matematika. Sa kulturang silangan, naniniwala kami na ang pag-aaral at pagbabalik-aral sa tamang oras, hindi ba't isang kaligayahan? Nangangahulugan ito na ang pag-aaral ay isang tuloy-tuloy na proseso,
na nangangailangan ng patuloy na pagsasanay at pagninilay. Ipinakita ko rin ang karunungan sa matematika mula sa sinaunang Asya. Ang mga tagapakinig ay taimtim na nakinig at panapanahong nagpahayag ng paghanga. Pagkatapos ng panayam, isang pinuno ng Departamento ng Matematika mula sa ibang paaralan ang nagtanong sa akin, Mr. Cruz, handa po ba kayong maging panauhing tagapagsalita sa aming paaralan? Kailangan din ng aming mga estudyante ng ganitong uri ng inspirasyon. Bagamat tumanggi ako, puno ng tagumpay ang aking puso. Ang aking mga ideya sa edukasyon ay nakakaapekto na sa mas maraming tao. Nang gabing iyon, ibinalita sa akin ng aking anak ang isang magandang balita. Tay, nagpasya ang Board of Education ng distrito na isama ang inyong case study sa pagtuturo sa kanilang teacher training manual. Ang inyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa mas maraming edukador. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Talaga? Opo, Tay. Naging isang huwaran na po kayo sa edukasyon sa ating komunidad. Hinawakan ng aking asawa ang aking kamay at sinabi, Renato, nagawa mo. Nagawa mo talaga. Pinatunayan mo na ang edukasyon ay walang hangganan, ang pag-ibig ay walang hangganan. Oo, nagawa ko. Hindi dahil sa espesyal ako, kundi dahil palagi akong naniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon. Naniniwala ako na bawat bata ay may potensyal. Naniniwala ako na kayang abutin ng katapatan ng puso ng bawat isa. Ngayon, sa pagpasok kong muli sa Lincoln High School, ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Salamat sa lugar na ito, na nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa mga kasamahan ko na dating may pag-aalinlangan ngunit sa huli ay tinanggap ako. Salamat sa mga mag-aaral at magulang na nagtiwala sa akin, na nagbigay daan sa akin na muling matuklasan ang kahulugan ng buhay. At higit sa lahat, salamat sa aking sarili na piniling maging matapang sa isang mahalagang sandali. Sa huling yugto ng aking buhay, natagpuan ko ang pinakaangkop na entablado rito. Hindi na lamang ako isang matandang retirado. Ako ay isang edukador na puno ng sigla. Ako si Mang Renato sa puso ng aking mga mag-aaral. Ito ang aking kwento. Isang kwento tungkol sa muling pagsisimula, tungkol sa katapangan, tungkol sa pag-ibig. Kung ikaw ay nag-aalinlangan sa isang sangang daan ng buhay, sana ay alalahanin mo ang aking kwento. Huwag mong iwanan ang mga pangarap sa iyong puso. Huwag kang tumigil sa pag-aaral at paglago. Dahil ang kagandahan ng buhay ay madalas na nagsisimula sa mga sandaling hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Naway bawat isa sa inyo ay magniningning sa sarili ninyong entablado sa buhay. Naway ang binhi ng edukasyon ay sumibol sa bawat sulok ng mundo. Ito ang kapangyarihan ng liwanag sa gitna ng ulan, nagbibigay liwanag sa sarili at sa iba.